today's video, another instant loan app po yung isi-share ko sa inyo. At from the word instant loan app, automatically ma-offeran talaga tayo dito. Sabi nila bago daw tong loan app na ito, which is itong si Credline loan app, na alam ko nakikita nyo na rin ito sa mga ads or sa Google Play Store kasi downloadable po siya dyan. Wala ko naman dahil alam nyo naman kapag may mga bagong loan app, bagong update ng loan app, or bagong palit ng pangalan, logo man yan, or kung ano man meron sa kanya ngayon, talaga namang sinisilip po natin yan at sinusubukan ko po mismo. Well, ito na nga, promising din ito ha, kasi almost buo siyang matatanggap. Wow. Barya lang yung hinihingi niya and then makukuha mo na yung kanilang loan offer kung ano yung na-approve sa'yo. Maganda siya sa mga kinapusla for emergency purposes, pang petsa de peligro. So, pwede na rin ito. Since ito ha, long term siya, hindi siya 7 days to pay lang. At affordable lang talaga yung installment natin dito. Kayang-kayang bayaran if ever ma-approve ka dito. Well, ang tanong dito, dahil sinasabi nga nila na bago daw ito. So, bago nga ba talaga ito? Well, since nagbibigay nga siya ng instant loan offer po sa atin at napakadali lang po mag-apply, no income proof needed, but we need to undergo their application process. So, what to expect? Anyways, disclaimer lang muna po tayo na this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito. Para mabigyan ko lang kayo ng tamang expectation, bigyan ko kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga mga videos, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko ma-notified at ma-update ka. Well, back to this, sabi nila, bagong loan app nga daw, which is itong si Credline. Kung makikita nyo dito guys, hindi siya convincing na bagong loan app talaga siya since February 2026 of this year lang siya na-update at na-release po siya last August 2025. So, hindi po siya bago. Bakit? Kasi ako po mismo na-try ko to last year. Hindi po Credline. Ang app name niya po dati, no, US Credit talaga yung pangalan niya. Yun po yung na-try ko. Which is, sabi niya dito, under daw siya kay US Credit Lending. So, I hope malinaw sa inyo na ito si Credline po is hindi siya bagong loan app talaga. Dahil siya lang ay nagpalit po ng pangalan, ng logo. So, later on, malalaman nyo naman yan kung bakit. And of course, no, kahit may account na ako sa kanya before, sinubukan ko pa rin at nakalusot naman tayo. Well, evident naman, no, kasi kung makikita nyo nga dito, no, ang dami-dami ng reviews. So, maniniwala ka ba? This February 2026 lang siya nag-update ng name. And then, 20,000 na agad yung reviews niya, diba? Well, again and again, binisita ko na naman po siya sa SEC website and there's a list of recorded online lending platform kasi loan app nga po dapat nandun si Credline or si US Credit Lending. Pero, unfortunately, hindi ko po siya makita doon. Well, anyways, ano nga ba talaga yung nagbago sa kanya this year? Well, ang bubungad po sa atin dito yung credit limit niya po na meron na siyang ino-offer po ng up to 50,000 pesos. But, guys ha, again, doesn't guaranteed ito na ito po talaga yung ibibigay po nila sa atin na credit limit. So, subject for evaluation pa din po ito. Lalo kapag first timer po tayo. So, hindi ko napapatagalin. Click lang natin yung apply. Then here po, we need to input our mobile phone number. So, yung in-input ko po dito yung aking phone number na pinang-register ko din dati sa US Credit. Well, after nyan, click lang natin yung send code. And then, enter lang po natin yung code na pinadala po sa atin dito. And then, guys, so makikita nyo dito sa baba, no, nung kinlik ko na yung login, may nakalagay po dito sa baba na the phone number has been canceled. So, ibig po sabihin nito, ito po yung sinasabi ko sa inyo na may account na ako sa kanya before. Ako yung magpapatunay na hindi siya bago kasi may account na nga ako sa kanya, diba? At na-detect nila yun dito. Ibig po sabihin po nila dito, dinilit ko kasi yung aking account doon noon at dinilit ko yung app. Nakalagay dito, canceled na yung account ko na yun. So, ang ginawa ko para makapasok pa din ako dito, gumamit ako ng other phone number. So, yun yung pinang-register ko dito. At sumakses naman ako doon. And then after po nito, may i-instruct po sila sa atin na pumunta daw ako ng setting po ng phone ko to permit po itong Credline na ma-access daw po nila. Pag hindi ko po siya ginawa, hindi ako makapag-proceed sa application. Kaya ito ha, pag-isipan yung mabuti. Anyways, no, bumalik ako doon sa homepage niya. And then after po nito, I need to undergo their application process na. And then ang kauna-unahan dito is the ID information na po. So, ito po yung mga IDs ha, na nare-require po nila. Isa lang naman po ang kailangan nating piliin dito at i-provide. Kapag nakapili po tayo, pipicturean po natin yan right away. And then, kapag na-capture nila yan at alam nila na valid yung ID po natin, mag-auto-capture po yung information
information po ng ating ID dito sa baba. Like our ID number, full name, date of birth, and gender. So after po nito, kung tama naman lahat yan, so proceed sa next step, which is the work information. For you to have an idea, ito yung sinasabi ko sa inyo, na kahit naman po tayo ay walang work or unemployed, housewife ba yan, marami tayong pagpipilian dito. So nandito naman lahat yon. So ang nilagay ko lang po dyan is si unemployed, at ito yung kailangan kong fill upan. Education, marital status, number of children, number of credit cards, property ownership, addresses, email. Pero kapag sinabi ko po dyan sa type of work na ako ay employed, like for example, clerk ako, so kung makikita nyo dito guys, kailangan ko mag-input ng aking company details at income details. So iba-iba siya. So ang pinili ko is unemployed na lang, no, para ayoko nang magulo at ayoko nang maraming pinifill upan. Para kapag na-approve ang unemployed, approve kayong lahat. Di ba ganun yun? This is followed by the contact information or the character references po. So dito po dalawa lang naman po yung kailangan talaga nila, yung required. Pwede kang mag-add dito kung gusto mo. Pero sino ba naman kasing gustong mag-add, di ba, ng contact information? Nakakatama din kaya ito. Anyways, dito naman po we can manually fill up or input the contact name or the phone number manually ito ha. Then after po pala nito is dito na po magaganap yung kanilang facial recognition. So dito po magsi-selfie lang naman tayo dito. And then after po nito i-submit po natin right away. And then unfortunately guys, no, so dito po ayaw na nilang magpa-screen record or magpa-screenshot. So buti na lang naman nabantayan natin ito at pinicturean ko na lang po yung aking phone. Since after ng facial verification is the instant loan offer na nila sa atin. Which is na-offeran po ako dito ng 1,000 pesos. Well, ganito rin naman yung offer niya sa akin dati. So I don't know, baka talagang standard nila ito. Pero wag ka. Look at this one guys, no. Kahit 1,000 lang po yung ating loan amount dito. Kung makikita niyo guys, yung amount doon na ma-receive ko po is 985 pesos po. At maliit lang yung binabawas nila. 15 pesos na service fee. So parang lumalabas, no. Parang nag-withdraw lang tayo sa mga ATM machine na may charge na 15 pesos. Parang ganun na, no. Binabawas na nila, diba? Almost buo siyang matatanggap. At least, kung talagang kinapos, pwede na. If it is what it is, kung totoo talaga ha, na ito talaga ibibigay nila sa akin. And guess what? Hindi siya 7 days to pay. Twice a month tayong magbabayad dito. Kasi lumalabas guys, no, every 15 days po yung payment natin dito. At lumalabas siya na long term siya. Abang ganito, no? Almost buong matatanggap, napakaliit na ng binabawas at long term siya. Kayang-kaya natin. So, ito yung magusto nating utangan, di ba? Kung it is what it is. Well, dahil interesado ako, no, nag-add ako ng aking withdrawal info or disbursement method kasi hindi ko pa yun ginawa kanina, di ba? Dahil ako pinili kong mag-loan dito dahil nga naman maganda para matry naman natin. Meron po siyang withdrawal information dito na dalawa, either e-wallet or bank account po. And then pinili ko po is si e-wallet at si GCash po yung aking pinili para mas mabilis nating ma-receive agad-agad. And then after po nito, no, so nakalagay na dito, your loan has been submitted successfully. Enter the review process. So antayin ko lang daw yung resulta. Well, very saglit lang naman din tayo mag-antay dito at nakita nyo naman, naka-red yan. So nakalagay dito, your application does not currently meet loan requirements. Please try again another product or try again after 14 days. Sayang no, sayang lang. Nangihinayang ako kasi syempre gusto kong i-share sa inyo regardless kasi kung magkano yung matatanggap ko, gusto kong i-try. Kasi ang ganda nga, diba, ng loan summary niya, yung loan details niya, promising talaga siya at kahit papaano, if ever kasi, kung nangailan tayo, kinakapos tayo for emergency purposes, pwede na talaga ito. Pero unfortunately, hindi ko alam kung anong trip niya sa buhay. Actually, wala rin namang nagbago talaga sa kanya kasi ito din yung application process ko dati. Nagpalit lang talaga siya ng pangalan at saka yung logo. Pero ito pa din yun, katulad before. Ganito pa din siya. Dati kasi hindi rin ako na-approve. And at this time din, hindi pa din nila ako in-approve. And I don't know, no? Kasi ang dami nang nakapag-try, marami nang na-approve. Wow ha! Na-approve nga tayo sa mga napaka-legit na mga online loan apps or online loan services. So what more sa mga ganitong loan app, diba? Ang taas naman ng standard ata. Knowing na wala pa sa SEC website. Pero kung meron sa inyo dito, nakapag-try kasi napakadami na po nag-try nito. 100,000 plus downloads na nga siya. Pakichika naman dyan sa akin sa comment section kung ano talaga meron sa loan app na ito. Kung legit ba talaga yung kanilang mga pangako dito or yung mga loan summary, loan details nila. Para po aware din yung iba nating viewers. Don't worry kapag may chika naman ako or may information ako about this loan app. So, isi-share ko yan sa inyo. I-update ko kayo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo. At i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. Yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!